Pagkatapos ng video na ito, siguradong mamamangha ka sa yaman ni Michael Jordan. Gusto mong makita ang lahat ng yon? Tara, simulan na natin! What's up, Evagers? Kumusta? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang dito, ay subscribe mo na yan. Ngayong araw ngang ito ay pag-uusapan natin ang the greatest of all time sa larangan ng basketball. Walang iba kundi si Michael Jordan. At hindi lang siya sa basketball nangunguna, kundi maging sa pabonggahan ng kayamanan. At narito po ang ilan sa kanyang mga gamit na talagang sobrang napakamahal, mga Evagers. Noong 2019 ay nabulabog ang buong media matapos bumili ni Michael Jordan ng isang yate na nagkakahalagang $80 million lang naman. Ito ay katumbas ng 4 billion sa ating bansa. Sobrang laki ng yating ito. Mayroon itong mga tulugan sa loob, may bar at may basketball court. Nagkakahalagang $840,000 ang maintenance nito kada taon. Aba, mukhang ang maintenance pa lang nito ay kaya nang bumili ng 5 bahay dito sa Pilipinas. Sumunod naman sa listahan, mga Evagers, ay ang kanyang $30 million na private jet. Ito ay simple at ordinaryong eroplano lamang noong mabili ni Michael Jordan. Subalit paglipas ng taon ay kanya itong pinakustomize na tulad ng itsura ng isang Air Jordan 3. Meron itong tatak na N23-6MJ. Ang 23 ay sumisimbolo sa kanyang numero at ang 6 naman ay syempre, ang 6 na championship na naipanalo ni Michael Jordan. Pagkatapos nga ng customize ay kasya na ang 19 na passenger. Umabot ng $20 million ang gastos. Kaya sumatotal, $50 million ang halaga ng private jet ni Michael Jordan. Sumunod sa ating listahan ay ang $50 million na golf course ni Michael Jordan. Dito nakakalaro niya si Tiger Woods at ang iba pa niyang mga kaibigan. Ito ay may laki ng 223 acres. At alam nyo ba na umaabot hanggang $2 million ang maintenance nito kada taon? Ito ay pinagawa ni Michael Jordan sapagkat hilig rin niya ang pag-golf bukod sa basketball at baseball. Sumunod po sa ating listahan ay mga kotse na nabili ni Michael Jordan mula nang siya ay napasok sa NBA. Subalit sa sobrang dami po noon ay hindi na natin isa-isahin. At narito po ang ilan sa kanyang mga napakamahal na kotse. Number 5 sa ating listahan ay ang Audi R8. Number 4 ay ang Ford Mustang GT. Number 3 ay ang McLaren P1. Number 2 ay ang Lamborghini Huracan. Number 1 at ang pinakamahal sa lahat ay ang Bugatti Veyron na nagkakahalagang $1 million at katumbas ng 50 million dito sa Pilipinas. At alam nyo ba na binili ito ni Michael Jordan para lamang pasikatan at pakitaan ng yaman itong si Mayweather na nagyayabang na tanging siya lamang ang makakabili ng ganitong kamahal na kotse. At para nga matigil ang pagyayabang ni Mayweather ay talagang intentional na binili ni Michael Jordan ang kotseng ito. Sumunod naman sa ating listahan ay syempre ang bahay ni Michael Jordan na nagkakahalagang $29 million noong 2012. At ito ay matatagpuan sa Highland Park north of Chicago. At alam niyo ba na binibenta talaga ito ni Michael Jordan? Kaya nga noong 2012 ito ay $29 million, subalit gayon ay bumaba ito sa $16 million na lamang. Ito ay itinayo noong 1995 at kung ikaw po ay may balak na bilhin ito, mga Evagers, maiging tignan nyo po ang mga larawan ng nasa loob at nasa labas ng bahay. Narito po ang ilan sa kanila. Aba, mukhang interesado ka atang bilhin ang bahay ni Michael Jordan na. Pero ang katanungan ng marami, meron rin bang isla na pagmamay-ari si Michael Jordan tulad nila Nicolas Cage at Johnny Depp?
Ang sagot ay wala, subalit mayroon siyang bahay na nasa Bahamas at ang bahay na ito ay nagkakahalaga rin ng 16 million na katulad ng nasa Chicago. Ang susunod na katanungan, mayroon bang pagmamay-aring kumpanya si Michael Jordan? Ang sagot po ay wala, subalit mayroon siyang 5 restaurant. Ang Nike, ang Quaker Oats at ang Gatorade ay iniindorso lamang niya at hindi po siya nagmamay-ari nito. Subalit, malaki sa kanyang mga kinikita ay nanggagaling mismo sa mga produktong kanyang iniindorso. Noong 1994, naganap ang kauna-unahang pagpirma ni Michael Jordan ng kontrata sa Nike. Nakapaloob sa kontrata ay ang pagbayad kay Michael Jordan ng $500,000 kada taon. At ayon mismo sa Nike, umabot na ng 1.3 billion ang suma total ng binayad nila kay Michael Jordan. Sa kasalukuyan, mayroong $2.1 billion na net worth income si Michael Jordan. Ngunit saan nga ba nanggagaling ang pera niyang ito? Of course, nanggagaling ito sa mga produktong iniindorso niya tulad ng Nike, Heinz at iba pa. Ayon naman sa Forbes, $90 million ang kinita ni Michael Jordan sa buong karir niya ng paglalaro ng basketball. At ang $1.7 billion naman dito ay galing sa corporate partners. At eto naman ang kauna-unahang Air Jordan shoes na nilabas noong 1985. Ito ay nagkakahalaga ng $65 o 3,250 pesos. Medyo maliit at mura lang, di ba? Pero malaki na po noong 1980s ang pera na yan, mga Evadgers. At dahil nga patuloy na sumikat ang Nike Air Jordan, naglabas pa sila ng mga ibang modelo nito. At sa patuloy na pagtaas ng demand ng naturang sapatos, ay mas lalong ginanahan ang Nike na gumawa pa ng mas maraming modelo. At tinaasan nila ang iba sa mga presyo nito. Narito naman ang 10 sa pinakamahal na Nike Air Jordan sa kasaysayan. Nakakagulat naman sa sobrang mahal ng mga sapatos ni Michael Jordan. Patunay lang ito na siya talaga ang tunay na GOAT, ang greatest of all-time basketball player. Kung ikaw kaya ay isang milyonaryo, bibilhin mo kaya ang isa sa mga sapatos na yon? Comment down below kung anong kasagutan mo, Evadger. And I think that's all for today's vlog. Thank you for watching this channel. See you bukas para sa marami pang konspirasiya, kakaibang